Paano? Paano na, ah, mga kaigsunan, mga kababayan, paano na ang gagawin natin? Grabe 'no? Grabe na talaga. Hindi na natin malaman kung, alam niyo ang dedesisyon ngayon sa mga bagay-bagay, lalo na sa usapin ng ating, pulitika, ay, napakahirap na 'no? 'Pag hindi mo pinag-aralan, 'pag hindi ka, ah, kung sa Bisaya pa, kung hindi ka magsukit-sukit 'no, kung di ka maminaw sa laing mga, ah, nagbibigay ng mga balita, mukhang, 'pag nagdesisyon ka ay malamang malamang ay maling-mali na ang iyong, pagdedesisyon 'no? Talagang ano 'no, mga kaigsunan, mga kababayan, talagang, talamak 'no, talamak na talamak yung, fake news ngayon 'no, yung, disinformation, yung misinformation 'no, talamak na talamak 'no. So, maayong adlaw diha sa mga Bisayang dagko natong mga, kaigsuonan, mga amigo, mga amiga 'no, sa Visayas ug Mindanao 'no. Magandang araw din sa mga nasa Luzon. So, ito ang inyong lingkod si Cardo Critico. So, pag-usapan natin itong napakatalamak na 'no. Alam niyo naman nangyari sa Congress nung nakaraang araw. Pero may gusto akong pokusan dito 'no, itong, si Bongo 'no. Hindi gaano itong napag-uusapan pero mukhang ito yung, nagmumukha siyang super lolo 'no. Alam niyo ba yung mga paputok 'no, na napakalakas ng mga sabog-sabog tuwing Pasko at Bagong Taon. So itong si Bongo, siya bang super lolo, sa mga fake news? Ah, tingnan niyong maigi mga kababayan 'no, tingnan niyong maigi yung sa screen niyo. Yung nasa gawing kaliwa, nasa ibabaw, malilimutan niyo ba 'yan? Noong 2015, 2016, 'yan ang mga nagpasimuno, 'yan yung mga nangunguna noon. Matatandaan niyo pa ba? Sila Muka 'yan 'no? 'Yan yung kasama niya, sila Tingking Pinoy 'yan. Marami noon 'no, sila yung talagang, nagpropaganda sa panahon ng kampanya ni Duterte. Hanggang manalo si Duterte, tapos ginawa pang ano 'yan, hindi ko malaman kung anong posisyon niya 'no, si Muka. Binigyan ng, nasa executive, staff 'yan 'no. Kumbaga mga tauhan ng mga nasa executive. Kasama 'yon sila Martin Andanar 'no, yung dating, reporter o, journalist ng Channel 5 no'n. Mga magkakasama 'yan. Kung matatandaan ninyo, grabe ang, doon ako, doon nagsimula talaga yung, fake news, yung, pagbabalita ng di umano, yung may mga source sila ng mga information at lumaganap sa buong Pilipinas yung kanilang stand, yung kanilang mga pinagsasabi, yung kanilang mga opinion daw 'no. Hindi ko na matandaan yung iba, mayroong Rio na parang OFW yun, mayroon pang isang, malaking mama 'no, malaking tao na bakla, na kung magmura siya nung mga panahon na yun, ay grabe 'no, PI ng PI, tapos binabastos niya yung mga sila Rojas 'no, sila Pinoy. O malilimutan niyo ba yung, nauso na mga katawagan nun 'no? Siguro naman, maano pa, tawag nito, maano pa yung inyong mga memorya, matalas pa 'no? Doon nagsimula talaga nung panahon na yun, 2016, 2017, yung mga tipong Pinoy Abnoy, yung mga Trililing, Sundalong Kanin, Lining Lugaw, doon nagsimula.
At ang nakakalungkot, no, 2025 na tayo ngayon. Ito, 'yan nakikita niyo, may bago na naman, no? Bumabalik yung, bumabalik yung estilo ng, pagpapalaganap ng, disinformation, mga mali-mali, no? Mga fake news kung sa maiksi nating, pagsasalarawan, no? Kita niyo 'yan, 'yan yung nasa ilalim nila, MUKA, eh, yung mga bago ng, vlogger, ano ba, influencer, no? Nakaraang araw lang nasa kongreso 'yan at 'yan yung paiyak-iyak, no? Sino ba 'yan, Crisit ba? Crisit Chu, no? At siyempre yung nasa baba wala namang hindi nakakakilala diyan, no? Yung maraming umpukan diyan sa ilalim ni Bongo. Sila Maharlika 'yan, sila Sasot, no? Wala akong pakialam kung babanggitin ko yung mga 'yan, no? Kung sumikat man lalo sila. Dahil talagang mga Duterte nung araw 'yan at magpahanggang ngayon ay Duterte pa rin yang mga 'yan. At, tumiba-tiba 'yan nung, ng mga followers, mga subscriber nung panahong 2016, nung 17, 2018 kasi nga sikat naman talaga si Digong nung panahon na 'yon. So, kumbaga kumita ng husto 'yan. Bayaran sa hindi 'yan ng gobyernong Duterte, abutan man 'yan sa hindi, kumita 'yan ng todo-todo kasi nung panahon na 'yon, 2016, 2017, 2018 ay talagang nakupo nila, no? Nakupo nila yung mga Duterte na mga ibig sabihin, yung mga maka-Duterte, yung mga bumoto kay Duterte, eh, tinangkilik din sila. So, wag na natin pag-usapan kung may suhol sila o wala, pero kumita yang mga yan. Sila yung nagpauso ng mga tinatawag na may mga monetization pala diyan sa YouTube, diyan sa Facebook, no? So, yan yun sila. Andiyan nga sila Trixie Angeles Cruz, no? Pero bago na lang yan. Ang mga sinauna talaga nung araw, ayan sila Banat Pai, no? Sila Maharlika, sila Sasot, no? Iwan ko itong Kuya Oli at si, Boss Dada, no? At may bago na naman, may mga bago pang isinilang. Katulad nung, nandito sa inyong, kanan, no? Yung isang, nakakahiya ano, ewan ko grabe. Isang, parang baklain na hindi mo maintindihan, no? Ang tawag niya sa kanyang sarili ay si Mr. Real Talker. Napakabastos din 'yan, no? Tayo wala naman kasi tayong ano, hindi natin pinipigil sana yung, sasalita ng sino man, no? Kasi nga sinasabi nga natin, may kalayaan ang bawat isa na magpapahayag. Pero yung, binabago mo yung mga pangyayari, pinapalitan mo, tapos hinahaluan mo ng mga pambabastos, pang-aasar, below the belt na mga pambabastos, pang-aasar. Yun ang hindi na natin nagugustuhan, no? Yun talagang hindi na natin nagugustuhan. Yung mga kahit hindi mangyari, sinasabing mangyayari, no? Paano mo pa pagkakatiwalaan 'yan, no? Yan kay Bongo, no? Pero bago natin talakayin yung kay Bongo, yung kanyang tsinilas, no? Yung kanyang tsinilas issue. Narinig niyo ba yun, no? Yung kanyang tsinilas issue. Magbigay lang ako ng mga, pruweba na talagang nagkalat yung, mga fake news sa ating, lalo na sa social media. Tingnan niyo itong mga ito, ha? Yan. Di ko na maano yung buke o isang, hindi ko malaman kung, Facebook account yan, natakpan nung oras kasi nung ano ko dito, yung oras ng aking pagba-vlog. So, buke lang nakikita ko sa kanyang parang apelyido. Tingnan niyo yan, ilang libo ang, naloko niyan, no? Tingnan niyo yung caption niya. Thank you Judge Tomoko Akane, no? Tapos may, nagpe-pray na kamay, tapos may mga heart. Thank you Lord, no?
Tapos sa baba may nakasabing bring home PRRD, Tatay Digong, hashtag Tatay Digong. Alam niyo ba kung ano nakasulat niyan? Nagsasabi di umano itong ICC, isa sa mga ICC prosecutor, hindi ko naman alam yan kung talagang ayaw ko ng pag-abalahan ng panahon yan. Kung mayroon nga ba talagang Japanese woman na miyembro ng nasa ICC. Pero ang hindi katanggap-tanggap yan, hindi man lang nabalita yan sa mainstream media. Pero tingnan nyo, mayroon siyang sinasabi sa gilid ng babaeng yan na di umano ay pinapayagan niya si Mr. Duterte na makauwi dahil birthday di umano sa 28. O ngayon, mga kababayan, petsa 26 ngayon. At ngayon daw makakauwi. Tandaan nyo yan, ngayon makakauwi si Digong. Petsa 26. Yan yung may binilugan ko ng kulay pula. Biruin mo, libo-libo ang nakapanood niyan. At libo-libo din ang naniwala. No? Kahit hindi, ako mismo nung makita ko yan, dumaan yan sa wall ko, sa Facebook ko, alam kong piki ito. No? Dahil hindi naman, isang beses lang nangyari yung pagharap-harap ng mga ICC, ano bang tawag nun, mga judges, at nandun pa nga itong si Miguel Dia. Yun lang yun, isang beses lang yun. Paano nangyari na naglalabas itong mga taong ito ng kung ano-ano mga video ng mga kesyo ICC daw ng mga judges na nagpapalabas, binibigyan daw ng pahintulot, binabaliwala daw yung kaso ni Duterte. Tingnan nyo kung gaano karami ang nagpapalaganap ng fake news, no? So, abangan nyo, no? Kung nakatanggap kayo ng ganito, ng ganyang mga tawag nito, mga post, no? Ay batiin nyo, no? Batiin nyo yung pinanggalingan. Petsa 26 ngayon, kaya dapat mangyari yung kanilang pinalaganap na post na yan. Kung mga talagang mayroon silang dignidad pa, sagutin nila ang inyong katanungan. Saan na? Bakit hindi dumating? At yung nasa kanan ng inyong screen, yung si Trump, hindi lang yan si Trump, pati pa si Putin, ginamit pa nila. Ginamit nila yung magazine ng The New York Times, no? Tapos nilagay nila yung mukha ni Trump. At ganun din ang pinagsasabi, no? Hindi ko nga lang nakuha yung pangalan nung nag-share niyan, nag-post niyan, no? Sayang, sana makita nyo kung sino, hindi tulad nitong isa na may bokeh akong nakikita, no? Pero itong nagpalabas, nag-share ng mga si Trump di umano ay sinusuportahan si Duterte, na di umano ay kailangang palabasin, pakawalan daw ng ICC at pabalikin sa Pilipinas. Alam nyo, napakaraming reporter sa US, no? Kung nagsabi talaga yan si Trump na ganyan, mababalita yan, no? Mababalita yan sa mga telebisyon dito sa Amerika, no? At kahit yung ating mga TV station dyan sa Pilipinas, kung talagang totoo yan, ay ibabalita din yan ng Channel 2, ng Channel 4, o ng Channel 5, ng Channel 7, at lahat ng mga radio dyan. Pero hindi na balita. Pero kahit hindi na balita, ilang libo na naman ang napaniwala dyan. No? Yung mga nag-ano lang sa YouTube, nanonood lang sa Facebook, ilang libo uli ang nakumbinsi nila dyan. No? So, grabe mga kaibigan, no? Grabe ang paglaganap, lalo na sa Facebook, sa mga social media, sa YouTube, no? Siguro sa mga Twitter na yan,
Bagamat hindi na ako nag-aabala pa diyan, no, yung iba pang mga platform. Pero itong Facebook at itong YouTube, napakaraming pumapasok na fake news, mga disinformation, mga misleading, mga misinformation. Dahil ang isa pang masamang nangyayari sa atin ngayon, kahit hindi pa nako-confirm ng isang matanda, ng isang biyuda o na isang bata, na isang babae, na isang biyudo, na isang lalaki, 'pag dumaan sa kanyang, Facebook 'yan at medyo mayroon na siyang kaunting, pagsuporta kunyari dito kay Duterte, 'pag nakita niya pa yung mga ganyan, ay lalong lalakas ang kanyang loob at gusto niya na ring mag-share. Ise-share niya na rin para mabasa ng iba. Dito na pumapasok yung tuluyan ng lumalaganap yung kasinungalingan, yung mga fake news. So balikan lang natin, no? Yan yung ilan lang sa ilang libong naglalabasang peke, no? Ngayon balikan lang natin itong si Bongo, Kaya nga sabi ko, siya ang pinaka-super lolo yata ng fake news ngayon. Dahil natatandaan niyo ba na nung pagkatapos ng hinuli na o nadala na si Duterte sa eroplano, bumiyahe na pa Dubai o kung saan man yun muna nag-stop over bago tumuloy ng Netherlands. Biruin mo itong si Bongo, nagsalita doon sa kanilang parang rally, at talagang pinalaganap niya, at may kasamang paawa effect, may kasamang drama. At ang masama, okay lang sana kung pinalaganap niya yung totoo. Ang masama ang pinapalaganap niya kasinungalingan. Tingnan niyo, panoorin niyo itong bidyong sinasabi ko. Pagpaliban mo muna. Chinelas. Pati chinelas. Pati chinelas niya. Ang pinag-uusapan na dyan, mahaba yung kanyang pagsasalita dyan. Pinapainit niya yung mga tao. Mula doon sa mga gamot na sinasabi niyang kawawa naman si tatay. Kahit yung gamot, di niya alam kung anong mga iinumin niya. Doon pa lang nagsisinungaling na ito, mga kababayan. Dahil kahit nung nasa aeroplano na, may andun yung kanyang mga medical aid o andun yung kanyang mga alalay, yung tila mga nurse niya, na nag-asikaso sa kanyang mga gamot. No? So bakit ka magpapalaganap ng mga ganyan? Nakawawa dahil hindi makakainom ng gamot. No? At tandaan nating mabuti na kahit sila General Torre, ay sinabi na nila bago umalis yung eroplano, kinukuha yung listahan ng mga kung ano ang iniinom na gamot o saan ang gamot nitong si Mr. Duterte. No? Kinukuha din yung listahan ng mga paboritong pagkain. At anong sagot ni Hanelet? Wala, ayaw magbigay. Ayaw magbigay ng impormasyon. Inaalam din kung anong sakit niya. Ayaw din ayaw din magbigay ng impormasyon. Tapos ito ngayon si Bongo, nagpropaganda na kawawa si tatay. Walang gamot. At ito pa ang pinakahuli niyang peking pagsasalarawan o pagpapalaganap ng kasinungalingan. Yan ba iboboto pa natin? Yung tungkol doon sa chinilas, kaawa-awa daw. Kahit chinilas ay wala daw si Duterte. Biruin mo, lilipad, papunta doon sa Netherlands. Walang chinilas. Pakinggan nyo yung sinasabi ko. At kayo ang maghusga kung anong pinagsasabi niya. Nakapaa. Huli namin mag-uusap, nasa eroplano. Maliwanag. Nakapaa. Nakapaa daw. Patuloy natin, ipagpatuloy natin. Sabi ni Bingo, Atty. Mr. Dea, nakapaa siya.
Maliwanag na maliwanag, no? Nakapaa siya. At tingnan yung mukha, grabe ang paiyak-iyak, ha? Ano to, para manalo? Para makakuha ng maraming boto? Ganun ba? Kailangan mong magsinungaling, ha? Sa iyong mga followers, sa inyong mga supporters, sa inyong mga maka-Duterte nakapakinig sa iyo. At yun ang nakapagtaka, mga kaibigan. Kahit nalaman na nila na nagsisinungaling si Bongo, aba, napakataas ng ego at napakataas ng mga pride nila. Ayaw na nilang magbago ng isip, no? Ayaw na nilang sabihin kay Bongo na sinungaling ka, Senador Bongo, hindi naman pala nakapaa. Ha? Pagpatuloy natin, habang tumatagal, lalong sumasarap eh. Buti na lang, may nagsuot ng kanyang suot kahapon. Hindi niya kaya, ang lamig doon. Alam niyo, salamat sa piloto niya, isang co-pilot doon. Binigay niya yung kalo niya kay Tatay Digong. Alam nila malamig. Yon, ha? Biruin nyo. Yung kalo pala is sombrero sa Bisaya kasi kalo. Alam ko yun dahil Bisaya ako, no? So, pinipilit niya, no? Tandaan natin, talagang napakasinungaling. Talagang hindi niya, wala rin akong narinig na binawi niya. Kahit sa mainstream media, dapat nag-apologize man lang ito, no? Dapat humingi man lang ito ng tawad na siya'y nagkamali, siya'y nagbitaw ng mga salitang kasinungalingan o maling-mali. Pero hanggang ngayon, nakaisang linggo na yata tayo, nanghingi ba? Nag-apologize ba? Yan ang tandaan natin, mga kaibigan. Kung gaano itong mga taong ito, mamiki, no? Maglabas ng kung ano-anong mga propaganda para lang makakuha sila ng pabor, makakuha sila ng suporta sa tao. Ngayon, tingnan nyo ipapakita ko naman sa inyo yung patunay natin na sinungaling itong si Bongo. Tingnan nyo. Ayan. O, gusto nyo bang hubarin natin yan? Gusto nyo bang hubarin natin yung sapatos ni Duterte? Kayong nagsabi niyan. May nagsabing hubarin yung sapatos at ano daw sa nguso ni Bongo. Ayan napakaliwanag niyan. Sa loob ng eroplano yan. Alin ang walang chinilas diyan? Wala talagang chinilas kasi nakasapatos. No? Tingnan nyo kung gaano ka sinungaling. No? Biruin mo, nakakaawa si tatay. Malamig doon. Nakachinilas lang. Walang chinilas. Biruin mo, kahit chinilas wala daw. Kahit sapatos, natural, walang sapatos. Wala ngang chinilas, malamig daw doon. Pero tingnan nyo, ayan. Napakaliwanag niyan, Nakadikwatro pa si Digong dyan. Ayan ba yung sino ngayon ang nagsasabi ng katotohanan? Talaga bang sila ay nagsasabi ng katotohanan? Mga kaibigan. Yan ang talagang problema natin ngayon dahil napakadaming napapaniwala, no? Kayo na ang humusga. Ano, bulag ba tayo? Bulag ba kayo? Anong suot niya? Rubber shoes na parang kay ganda pa nga, sneakers yata yan, no? Na kombinasyon ng black tsaka parang gray yung kanyang swelas, no? Kombinasyon ng gray, black na swelas. Yan ba yung walang chinilas? Nakapaalang? Mr. Bonggok, no? Sagutin mo to, no? Sagutin mo to. Talaga naman, kung ganito ang ano natin, ang lumalabas sa ating mga sa social media, sa ating mga vlogger, sa ating mga influencer, kung puro fake ang kanilang pinagsasabi,
Yan na nga yung sinasabi ko kanina sa umpisa. Paano tayo makapagdesisyon? Paano makapagdesisyon yung mga kababayan natin na bihira na nga magbukas ng telebisyon, nagbubukas sa YouTube at ito pa yung kanilang masusumpungan. Magbubukas sa mga Facebook na lang at ito yung kanilang makikita, yung puro kasinungalingan. May mangyayari ba? Kaya kung dapat tayo ay kukundinahin natin ito. Pag mayroon kayong matanggap ng mga may sinishare sa inyo, may dumaan sa inyong mga wall, sa inyong mga Facebook, na puro kasinungalingan, ay baka pwedeng anuhin nyo na, no? Pagsabihan nyo na tumigil-tigil sila sa pag-share ng ganyan. Puro kasinungalingan, puro fake news. So yun lang mga kaibigan, no? Pinukusan lang talaga natin to, no? Kaya tawag na natin kay Bongo siya na ba ngayon yung pinaka-super lolo ng mga fake news, ng mga pagsisinungaling? Ayan ang ebidensya. Napakaliwanag niyan. Hindi ang sinasabi niya, walang tsinilas, malamig, totoo namang malamig, kawawa dahil ni tsinilas wala. Ayan, maliwanag. Nakasapatos pa nga Tapos sabihin mong kahit tsinilas wala at malamig doon, kawawa si tatay. Nakapaalang, tandaan nyo. Nakapaa, binanggit niya, nakapaa pa ulit-ulit, nakapaalang. At matching iyak pa. Napakarami kunyari nilang iyakan. Di ba? Wala namang hindi nakakaalam na pati si Epe, pati si Badoy, no? Nung nasa airport, nung maghuli-huli doon, ay grandstanding, no? Talagang grabe ang mga padrama epic at paawa epic. So yun lang mga kaibigan, no? Paki-share, paki-comment. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, na Cardo Critico, subscribe ka na, no? Kaigsuunan mga kababayan, no? Salamat sa inyong panunood, no?